May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Ako si Rico, 18 taong gulang. Hindi ako naniniwala sa multo noon. Pero ang nangyari sa amin sa isang beach resort sa probinsya ng Bohol, ang dahilan kung bakit hindi na ako muling lalapit sa dagat kapag gabi. Summer noon nang magplano kaming magkakaibigan na magbakasyon sa isang lumang resort sa dulo ng isla. Tahimik daw, mura, at halos walang tao. Gusto namin ng lugar na walang istorbo. Kasama ko sina Adrian, Kira, Migs at Trisha. Pagdating pa lang namin, may kakaiba na agad. Walang ibang bisita, walang staff sa front desk, may susi lang na nakasabit sa kalawangin na pako. May nakasulat na room 3. Walang pangalan, walang resibo. Parang may naghihintay sa amin. Habang may araw, napakaganda ng dagat. Klaro ang tubig, makintab ang buhangin. Pero pagsapit ng gabi, nag-iba ang lahat. Ang tunog ng alon hindi na normal. Hindi lang basta hampas ng tubig. Parang may mabagal na paghinga mula sa ilalim. Habang nagkukwentuhan kami sa tabing dagat, napansin ni Trisha na may babae sa malayo. Nakatayo siya sa mababaw na parte ng dagat. Nakaputi. Basa ang mahabang buhok. 11:00 na ng gabi. Walang ilaw sa parting iyon. Lumapit si Migs para tingnan. Pagdating niya roon, wala na. Pero may bakas ng paa sa basang buhangin. Papalapit, hindi papunta sa dagat. Papalapit sa amin. Kinabukasan, may dumating na matandang lalaki. Siya raw ang tagabantay ng lugar. Hindi namin alam kung saan siya galing dahil kagabi wala naman kaming nakita. "Huwag kayong lalabas kapag hating gabi," sabi niya. "May kinukuha ang dagat dito. May babaeng turista raw na nalunod ilang taon na ang nakalipas. Hindi na nakita ang katawan. Simula noon may mga nawawala. Hindi raw siya basta nagpapakita. Namimili siya. Hindi kami naniwala. Hanggang sa sumapit ang ikalawang gabi. Bandang 12:00, narinig namin ang mahina at malamig na tawanan. Galing sa dagat, parang hinahalo ng hangin ang tunog para hindi mo matukoy kung saan eksakto nang gagaling. Lumabas kami ng kwarto. Nakatayo siya sa tubig hanggang tuhod, nakatitig sa amin. Hindi gumagalaw ang alon sa paligid niya, kahit malakas ang hangin. Unti-unti siyang naglakad palabas ng dagat. Walang tunog ang mga paa niya sa buhangin. Habang papalapit siya, nakita namin ang mukha niya. Wala siyang mga mata. Puro itim ang bahagi na dapat may mata. At bahagyang nakabuka ang bibig niya. Parang may tubig na dumadaloy sa loob. Biglang namatay ang ilaw sa resort. Sumara ang pinto ng malakas kahit walang humawak. May kumatok. Tok, tok, tok. Pagkatapos may narinig kaming boses sa labas. "Rico, lumabas ka! Malamig ang tubig!" Boses ni Adrian. Pero si Adrian nasa likod ko, hawak ang braso ko at nanginginig. Kinabukasan, wala si Migs. Bukas ang pinto. May bakas ng basang paa papunta sa dagat. Sinundan namin hanggang sa dalampasigan. Sa buhangin naroon ang cellphone niya. Basag ang screen pero nakarecord. Sa video, kita si Migs na naglalakad mag-isa sa dilim. Parang may sinusundan siyang hindi namin nakikita. May babaeng nakatayo sa tubig. Lumapit siya. At biglang may maputlang kamay ang umangat mula sa dagat at hinila siya pababa. Hindi siya sumigaw. Parang kusa siyang sumama. Nang subukan naming umalis agad, napansin naming nag-iba ang itsura ng resort. Ang mga kahoy bulok na. Ang mga bintana basag. Parang matagal nang abandonado ang lugar. Pero malinaw sa buhangin ang bakas ng paa. Hindi lang isa. Marami. At lahat papunta sa dagat. Habang papalayo ang sasakyan namin, hindi ko napigilang lumingon. May nakatayo sa tubig.
Hindi na siya mag-isa. Dalawa na sila. At isa doon, kamukha ni Migs. Nakatayo siya sa dagat, hindi gumagalaw, nakatitig sa amin. Unti-unti siyang ngumiti. At kahit sarado ang mga bintana ng sasakyan, narinig ko ang bulong na parang galing sa ilalim ng tubig. Babalik ka rin. Hindi ko sinabi kina Adrian at Kira ang narinig ko. Pero habang papalayo kami sa resort, napansin ko sa side mirror na parang may aninong sumusunod sa amin sa gilid ng kalsada. Hindi tao, hindi hayop. Isang mahabang, basang hugis na gumagapang sa dilim. Pagdating namin sa bayan, dumiretso kami sa police station. Ikinuwento namin ang pagkawala ni Migs, pero nang tanungin nila kung saang resort kami galing, nagtinginan ang mga pulis. Anong pangalan ng resort? Tanong ng isang opisyal. Sinabi namin, nanahimik siya. Matagal nang sarado yan, sabi niya. Walang bantay dyan at wala nang nakatira. Pinakita namin ang video sa cellphone ni Migs. Pagtingin ng pulis sa screen, wala raw laman. Static lang. Walang babae. Walang kamay na humila. Pero kami, malinaw naming nakita. Habang nakaupo kami ron, biglang nagring ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Pero naririnig ko ang tunog ng alon. Mabagal, malalim, at may mahina na parang paghinga. Biglang pumasok ang mensahe. Isang larawan. Binuksan ko. Larawan ng dagat sa gabi. At sa gitna ng tubig, may nakatayo. Nakatayo ako sa dagat, nakatalikod sa camera. Basa ang damit ko. Dahan-dahan akong lumingon sa picture. At ang mukha ko, walang mga mata. Nahulog ang cellphone ko sa sahig. Simula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, pakiramdam ko basa ang kama. Parang may malamig na tubig na gumagapang sa paa ko. Isang gabi, nagising ako dahil may tumutulo. Tubig. Mula sa kisame ng kwarto ko. Pero nang tingnan ko, tuyo naman ang lahat. May narinig akong mahina na bulong mula sa ilalim ng kama. Rico! Parang galing sa ilalim ng tubig ang boses. Dahan-dahan akong sumilip. May tubig sa ilalim ng kama. At sa loob ng tubig na iyon, may mukha. Siya. Nakatitig sa akin. Ngumiti siya. At sa likod niya, may iba pang mga anino. Isa doon kamukha ni Migs. At bago ko pa maisigaw ang pangalan nila, may malamig na kamay ang humawak sa bukong-bukong ko. Malakas. Hindi ko maigalaw ang paa ko. Unti-unti akong hinihila pababa. Sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng tubig na hindi dapat naroon. At habang lumulubog ang paningin ko sa kadiliman, narinig ko ang huling bulong. Hindi ka nakatakas. Kung nababasa mo ito ngayon, baka iniisip mong kwento lang ito. Pero kung makarinig ka ng alon sa gitna ng gabi kahit malayo ka sa dagat, huwag kang lilingon. Dahil baka sinusundan ka na rin niya. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, pero hindi ako tuluyang nalunod. Nagising ako sa sahig ng kwarto ko. Basa ang paa ko hanggang tuhod. Walang tubig sa paligid. Tuyo ang kama. Tuyo ang sahig. Pero may marka sa bukong-bukong ko. Parang kamay. 4 na mahahabang daliri na kulay maitim, parang nababad sa tubig ng matagal. Mula noon may kakaiba na sa paligid ko. Hindi na lang sa gabi. Kahit umaga, kapag tumitingin ako sa salamin, may ilang segundo na hindi sumasabay ang refleksyon ko. Isang beses, ngumiti ang refleksyon ko kahit hindi ako nakangiti. Minsan, napapansin ko na basa ang sahig sa likod ko kahit wala namang tumatagas na tubig. At tuwing maririnig ko ang tunog ng gripo, kahit nakasara naman, may kasabay itong mahinang tawanan. Isang gabi, nag-video call si Kira. Namumutla siya. Rico, sabi niya, naririnig mo ba to? Itinaas niya ang phone. Tahimik ang kwarto niya. Pero malinaw sa speaker ang tunog ng alon. Malakas, parang nasa tabi siya ng dagat. Biglang nag-flicker ang ilaw sa kwarto niya. Sa likod niya, sa salamin ng aparador, may aninong nakatayo. Basa ang buhok,
nakatagilid ang ulo, hindi gumagalaw. Kira, bulong ko. Pero huli na, biglang namatay ang screen. Hindi na siya sumagot mula noon. Kinabukasan, nabalitaan naming nawawala rin siya. Walang bakas ng pag-alis, pero basa ang sahig sa kwarto niya. Hanggang ngayon, 2 na silang nawawala. Migs, Kira, at tuwing gabi, mas lumalakas ang tunog ng alon sa loob ng bahay ko. Isang madaling araw, nagising ako dahil parang may naglalakad sa sala. Dahan-dahan, basang mga yapak, lumabas ako ng kwarto at nakita ko ang marka ng paa sa tiles. Galing sa pintuan, papunta sa kwarto ko. Hindi papunta sa labas, papunta sa akin. Nanginginig akong sumunod sa bakas. Huminto ito sa harap ng salamin sa sala. Dahan-dahan akong tumingin sa refleksyon ko. Sa likod ko, may nakatayo. Hindi na siya nag-iisa. 3 na sila. Ang babae na nakaputi, si Migs, si Kira. Lahat sila basa. Lahat sila nakatitig sa akin. Unti-unting bumuka ang bibig nila sabay-sabay at sa loob ng bibig nila, hindi dila ang nakita ko, kundi maitim na tubig na gumagalaw. Narinig ko ang sabay-sabay nilang bulong. Panahon na. Biglang namatay ang ilaw. Naramdaman ko ang malamig na tubig na umaabot sa paa ko kahit nasa loob ako ng bahay. Tumaas ito hanggang tuhod, hanggang baywang. Hindi ako makahinga. Walang aktwal na tubig sa paligid. Pero pakiramdam ko, lumulubog ako. Sa huling sandali bago magdilim ang paningin ko, may nakita akong huling imahe sa salamin. Ang refleksyon ko, nakatayo sa dagat. Kasama nila. Walang mga mata. Ngumiti. At kumaway. Pagkagising ko kinabukasan, tuyo ang lahat. Pero may buhangin sa ilalim ng kama ko. At sa tabi ng bintana, may marka ng basang kamay. 4 ang daliri. May kulang. At kagabi, bago ako matulog, may narinig akong mahinang bulong mula sa labas ng bahay. Hindi na lang alon. May kasama ng mahinang pagtawa at isang pamilyar na boses. Boses ko. Halika na, malamig ang tubig. Akala ko mababaliw na ako. 3 gabi akong hindi natulog. Ilaw bukas. TV, BB bukas. Lahat ng gripo sinigurado kong mahigpit ang pagkakasara. Pero kahit anong gawin ko, naririnig ko pa rin ang alon. Hindi tunog na galing sa labas. Tunog na parang nasa loob ng ulo ko. Sa ika-4 na gabi, tumigil ang lahat. Walang alon, walang bulong, walang basang yapak. Sobrang tahimik. At mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa ingay. Bandang 12:00, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Hindi ko sana sasagutin. Pero may kakaiba. Ang wallpaper ng phone ko. Larawan ko iyon kasama sina Migs at Kira sa beach. Pero ngayon, iba na ang larawan. 3 lang ang nakatayo sa buhangin. Ako, Migs, Kira. Wala si Adrian, wala si Trisha. At sa likod namin, may nakatayo sa tubig. Ang babae. Basa ang buhok, nakatagilid ang ulo. Unti-unting nagbago ang picture habang hawak ko ang phone. Gumalaw ang mga alon, gumalaw ang mga anino. At dahan-dahang lumingon ang refleksyon kong nasa larawan. Diretso sa akin. Biglang tumunog ang voice message. Automatic itong nag-play. Una, tunog ng malakas na alon. Pagkatapos, mga bulong. Marami sila. Sabay-sabay. Rico! 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 At pagkatapos malinaw kong narinig ang sarili kong boses. Hindi ka naaalis! Biglang nagbukas mag-isa ang pintuan ng kwarto ko. Walang hangin, walang tao. Pero may tubig na gumapang mula sa labas ng pintuan papasok. Manipis lang. Pero sapat para maramdaman ko ang lamig sa paa ko. Tumayo ako. Hindi na ako tumatakbo. Hindi na ako sumisigaw. Pagod na ako. Habang papalapit ang tubig, nakita kong may mga aninong nabubuo sa sahig. Mga anyong nakaluhod, mga anyong nakatayo. Unti-unting umangat ang mga ito. Parang gawa sa likidong anino. Sa gitna nila, siya. Mas malinaw na ngayon. Ang babaeng nakaputi. Pero hindi na siya mukhang tao.
Ang balat niya parang lumang tela na nababad sa dagat. Ang mga mata niya, wala pa rin. Ngunit sa itim na butas, may gumagalaw na parang alon. Huminto siya sa harap ko. Hindi siya nagsalita. Pero narinig ko sa loob ng isip ko, hindi ka namin hinahabol. Pinili ka namin. Biglang bumalik sa alaala ko ang unang gabi sa resort. Ako ang unang nakapansin sa kanya sa dagat. Ako ang unang tumitig ng matagal. Ako ang unang nakaramdam ng kakaibang paghila sa paa ko habang nasa tubig. Hindi ako basta target. May iniwan siya sa akin noon pa. Isang marka. Isang paanyaya. Unti-unti kong naramdaman na hindi na malamig ang tubig. Hindi na ako takot. Ang takot ko napalitan ng kakaibang pananabik. May bahagi sa akin na gustong lumubog, gustong sumama. Sa salamin sa harap ko, nakita ko ang refleksyon ko. Nakatayo ako sa loob ng kwarto, pero sa salamin, nasa dagat ako. Hanggang dibdib ang tubig. Sa likod ko, nakatayo sina Migs at Kira. Ngumiti sila sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, ngumiti rin ako pabalik. Narinig ko ang huling bulong. Halika na! Isang hakbang, dalawang hakbang. At tuluyan akong nilamon ng malamig na dilim. Kinabukasan, may balitang kumalat online. Isang kabataang lalaki ang nawawala sa kanyang bahay. Walang bakas ng pagpasok o paglabas. Pero may kakaibang detalye ang mga pulis. May buhangin sa sahig ng kwarto. At basa ang kama. Sa dalampasigan ng isang abandonadong resort sa Bohol, may mga mangingisdang nagsasabing may nakikita silang grupo ng kabataan tuwing hating gabi. Nakatayo sa mababaw na parte ng dagat. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa pampang at kapag may bagong bisitang dumating sa lugar. May isa raw sa grupo ang bahagyang kumakaway. Isang lalaking mukhang 18 taong gulang. Basa ang buhok, walang mga mata. At kapag malakas ang alon, maririnig mo ang mahinang bulong mula sa tubig. Bakasyon lang ito. Sumama ka sa amin. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.